Marcos, Kabanata 3. At siya'y muling pumasok sa sinagoga, at do'y may isang lalaki na tuyo ang kanyang kamay. At siya'y inaabangan nila kung pagagalingin siya sa araw ng Sabat, upang siya'y maisakdal nila. At sinabi sa lalaking tuyo ang kamay, "Magtindig ka." At sinabi niya sa kanila, "Katwiran baga ang gumawa na magaling sa araw ng Sabat, o ang gumawa ng masama? Magligtas ng buhay, o pumatay?" Datapwat sila hindi nagsiimik, at nang siya'y lumingap sa kanila sa palibot-libot na may galit, sapagkat ikinalungkot niya ang katigasan ng kanilang puso, ay sinabi niya sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay," at iniunat niya, at gumaling ang kanyang kamay. At nagsilabas ang mga Pariseo, at pagdakay, nakipagsanggunian sa mga Herodiano laban sa kanya, kung paano siya'y may papupuksan nila. At si Jesus na kasama ng kanyang mga alagad ay lumigpit sa dagat, at nagsisunod sa kanya ang lubhang karamihang taong mula sa Galilea, at mula sa Judea, at mula sa Jerusalem, at mula sa Idumea, at mula sa dakong ibayo ng Jordan, at sa palibot-libot ng Tiro at Sidon, na lubhang maraming tao, nang mabalitaan ang lubhang mga dakilang bagay na kanyang ginagawa, ay nagsiparoon sa kanya, at sinabi niya sa kanyang mga alagad na ihanda sa kanya ang isang maliit na daong, dahil sa karamihan, baka siya ay kanilang siksikin, sapagkat siya ay nakapagpagaling sa marami. Ano pat sinisiksik siya ng lahat ng mga nasasalot upang siya ay mahipo nila. At ang mga karumal-dumal na espiritu, pagkakita sa kanya, ay nangagpatira pa sa kanyang harapan at nangagsisigaw na nangagsasabi, "Ikaw ang anak ng Diyos." At ipinagbili niya sa kanilang mahigpit na siya'y huwag nilang ihayag. At siya'y umahon sa bundok at tinawag niya ang balang kanyang maibigan. At nagsilapit sila sa kanya, at naghalal siya ng 12 upang sila'y makisama sa kanya, at upang sila'y suguin niyang magsipangaral, at magkaroon ng kapamahalang magpalayas ng mga demonyo. At si Simon ay kanyang pinamagatang Pedro, at si Santiago na anak ni Zebedeo, at si Juan na kapatid ni Santiago, at sila'y pinamagatan niyang Boanerges, na sa makatuwid bagay mga anak ng kulog, at si Andres, at si Felipe, at si Bartolome, at si Mateo, at si Tomas, at si Santiago, na anak ni Alpeo, at si Tadeo, at si Simon ang Cananeo, at si Judas Iscariote, na siya rin nagkanulo sa kanya. At pumasok siya sa isang bahay. At muli nagkatipon ang karamihan, ano pat sila hindi man lamang makakain ng tinapay. At nang mabalitaan niyaon ng kanyang mga kaibigan, ay nagsilabas sila upang siya'y hulihin, sapagkat kanilang sinabi, sira ang kanyang bait. At sinabi ng mga eskriba na nagsibaba mula sa Jerusalem, nasa kanya si Beelzebub, at sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonyo, ay nagpapalabas siya ng mga demonyo. At sila'y kanyang pinalapit sa kanya, at sinabi sa kanila sa mga talinhaga, "Paanong mapapalabas ni Satanas si Satanas? At kung ang isang kaharian ay magkabahabahagi laban sa kanyang sarili, hindi mangyayari makapanatili ang kahariang yaon. At kung ang isang bahay ay magkabahabahagi laban sa kanyang sarili, ay hindi mangyayaring makapanatili ang bahay na yaon. At kung manghihimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at magkabahabahagi, hindi siya makapananatili, kundi magkakaroon ng isang wakas. Datapwat walang makapapasok sa bahay ng malakas na tao at samsamin ang kanyang mga pag-aari, malibang gapusin muna niya ang malakas na tao. At kung magkagayoy, masasamsaman ang kanyang bahay. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ipatatawad ang lahat ng kanilang mga kasalanan sa mga anak ng tao,
at ang mga kapusungan nila kailanmat sila'y nangangsasalita ng kapusungan. Datapwat, sino man magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman, kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan, sapagkat sinabi nila, siya'y may isang karumal-dumal na espiritu, at dumating nga ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid, at palibhas ay nangakatayo sila sa labas, ay nangagpasugo sila sa kanya, na siya'y tinatawag. At nangakaupo ang isang karamihan sa palibot niya, at sinabi nila sa kanya, narito, na nga sa labas ang iyong ina at ang iyong mga kapatid na hinahanap ka. At sinagot niya sila, at sinabi, sino ang aking ina at aking mga kapatid? At paglingap niya sa nangakaupo sa palibot niya, ay sinabi niya, narito, ang aking ina at aking mga kapatid, sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng Diyos, ito'y ang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina.